Hello everyone! In this video, magde-demonstrate tayo ng wide area network setup gamit yung ating Cisco Packet Tracer with a particular focus on how subnetting can be applied to organize and manage networks efficiently. So, before tayo mag-start sa mga technical configuration, let me first outline yung ating plano. So, ang ating objective dito is to take a large network and divide it into smaller, manageable subnets, assign each subnet to a specific LAN, and finally show how these LANs communicate through a wide area network environment. So, para mas matulungan tayo i-visualize yung concept na to, so isipin natin na yung network is isang school system na maraming branches. So, although all branches operate under one school system, each branch has its own classrooms, staffs, and students. So, even though na magkakahiwalay sila, they must communicate through a central administration. So, in networking terms, yung ating router ang nagpa-function as the central administration. While yung subnetting naman, ina-allow tayo neto na i-separate yung ating main network into distinct branches. In this video, malalaman din natin kung paano natin kukunin yung parts ng ating network setup. So, hinati ko siya sa iba't ibang tasks. So, malalaman natin yan as we proceed dito sa video. And by following these steps, so, malalaman natin kung paano mag-setup ng ating wide area network sa Cisco Packet Tracer. And maiintindihan rin natin yung logic behind subnetting, which is really essential sa pagde-design ng efficient and organized na network. As we start setting up our wide area network para sa ating Cisco Packet Tracer, so ang una natin gagawin is to determine yung ating network block and yung ating subnets. So, yung ating original network block is 192.168.0.0/23 and yung network na yan is sobrang laki. And since yung ating plano lang is gumawa ng 4 na local area networks, we need to divide that large network into smaller subnets. So, una natin gagawin is kailangan nating malaman kung ilang subnets ba yung kakailanganin natin para dito. So, since meron tayong 4 na LAN, so it means kailangan lang din natin ng 4 na subnets. So, pwede na natin ilagay yung 4 dito sa number of networks kasi siya din yung nagre-represent ng ating 4 na LAN. Next, kailangan nating malaman kung ilang bits yung hihiramin natin dito sa host portion ng ating original network block, dahil para makapag-create tayo ng 4 na subnets, kailangan nating malaman kung ilan yung kailangan nating hiramin. So, para makuha natin yon, gagamitin natin yung formula na 2 raised to n, wherein yung n is yung number ng host bits na hihiramin. So, try muna nating humiram ng isang bit. So, 2 raised to 1 is 2. So, 2 subnets lang ang kaya natin gawin dito. So, kukulangin tayo dahil yung kailangan natin is 4 na subnets. So, try nating humiram ng 2 bits sa ating host portion. Ngayon, ang makuha nating subnets dito is 4. And sakto na yan dun sa ating requirements na 4 na subnets. So, hihiram tayo ng 2 bits dun sa ating host portion. So, from /23, ang magiging network block na natin is 192.168.0.0/25. Next naman, para sa ating subnet mask, so para makuha natin yan, so since meron tayong /25 na notation sa ating network block, so gagawin natin guide dyan. So, /25. So, yan yung nagre-represent ng dami ng ones. And, hahatiin natin yan sa 4 na may 8 ones. Okay? So, 24 ones na yan. So, magdadagdag pa tayo ng isa. And, the rest is 0 na. Ayan. So,
Sa tawag dito sa isang part na yan is octet. So sa isang octet binubuo siya ng 8 bits. And yung 8 bits na yan, meron siyang value. So para makuha natin yung value na yan, pwede kayo mag-imagine ng 8 na boxes, okay? So mag-start kayo dun sa kanan papuntang left. So yung unang value natin dyan is 1, and then ita-times 2 nyo lang lagi yung huling value. So 1 times 2 is 2, then times 2 nyo lang 8, 16, 32, 64, and 128. And since yung ating first octet is puro 1, so ang mangyayari dyan is ipag-a-add nyo lahat ng numbers na yan. And kapag pinag-add nyo lahat ng numbers na yan, ang makukuha nyo dyan is 255. So gagawin nyo lang din yon dito sa tatlo pang octets natin. So since puro 1 din yung ating second and yung third octet, so 255 din yan. And dun sa ating fourth octet, since etong part lang na to yung ating number 1, so it means ito lang yung idadagdag natin dun sa fourth octet. So ang magiging subnet mask natin ngayon is 255.255.255.128. Ayan. Next naman, kailangan nating alamin yung ating total number of IP addresses in each network. So para makuha natin yan, gagamitin natin yung formula na 2 raised to n, where n is yung ating natirang host bits kanina. So yung natirang host bits natin kanina is itong mga 0 na to. So meron tayong 7. So 2 raised to 7, makakakuha tayo ng total na 128 IP addresses. So 128. And para naman sa ating usable IP address, babawasan lang natin to ng 2 dahil yung dalawa na yon is para sa network ID and yung isa naman para sa ating broadcast ID. Next naman is yung ating network range or yung IP address range. So dito malalaman natin kung ano yung mga IP address na kabilang sa mga specific networks natin and kung alin yung hindi. So para makuha natin yan, mag-start tayo dito sa IP address natin na 192.168.0.0. And since meron tayong 128 IP address in each network, so mag-a-add lang tayo ng 128. Ayan. So next, magdadagdag lang ulit tayo ng 128. Pero dito sa ating network 3, be careful dahil kapag nag-add tayo ng 128 dito sa 0128, ang makukuha natin is 256. Dahil sa ating isang octet, ang kaya niya lang i-handle is hanggang 255. So ang gagawin natin dyan, mag-a-add na tayo ng 1 dito sa third octet natin. So ayan, yung ating 0 gagawin na natin siyang 1. So dun sa ating LAN 4, magdadagdag lang ulit tayo ng another 128. Kuha na natin lahat ng network ID ng ating apat na LAN. So madali na nating ma-identify kung anong range nila. So yan yung ating magiging network range para dun sa ating apat na LAN. So, tapos na tayo sa lahat ng ating subnetting computations and na-determine na rin natin yung ating network block, yung ating subnet, and yung ating mga IP range. So, pwede na natin itong i-apply sa ating Cisco Packet Tracer. So, una natin gagawin, so since meron tayong apat na LAN, so mag-a-add tayo ng apat na routers dahil yun yung nagre-represent ng ating LAN.
And pagkukonektahin natin tong apat na routers, but before we connect them, kailangan natin lagyan ng modules yung ating mga router. Dahil by default, ang ating mga routers ay walang serial port. Ayan, so makikita natin, puro gigabit lang ang meron. So, lalagyan natin siya ng module. So, para lagyan natin ng module, ito-turn off naman na to. And yung gagamitin natin is yung HV2T. Dahil, pag nilagyan natin siya ng HV2T na module, magkakaroon tayo ng dalawang serial port sa ating router. So, after nyo ilagay, turn on nyo lang. And then, gawin nyo lang ulit yan sa iba pang mga routers natin. Ayan, so nalagyan na natin silang apat ng modules. So, check natin kung meron na silang serial ports. So, ayan, nagkaroon na sila ng dalawang serial ports yung ating router 1. And check natin yung iba. So, pwede na natin silang pag-connectahin using yung ating serial DCE na cable. So, ito siya yung kulay pula na may parang clock na icon. So, gagamitin natin yung port. So, ayan. Nakonekta na natin sila using yung ating serial DCE cable. So, pwede na natin i-configure yung ating mga router. So, lalagyan na natin siya ng mga IP address yung ating mga routers. So, magsimula tayo dito sa unang router. So, pupunta tayo sa CLI. Ayan. So, dito, i-know nyo lang. Tapos, enable. Then, configure terminal or pwede rin conft. And then, yung ating interface na G0, 0. And then, dito natin ilalagay yung IP address. So, ang ating first usable na IP address para dun sa ating network 1 is 192.168.0.1. So, bakit 1? Dahil yung ating network ID dun sa network 1 natin is yung 192.168.0.0. So, gagamitin natin yung unang usable which is yung 0.1. And then, yung ating subnet mask is 255.255.255.128. Ayan. Then, no shut lang. Exit. And then, so ayan. Dito naman tayo sa ating serial cable. So, yung serial port. So, S0, 30. And then, yung ating gagamitin na IP address dito is yung 10.0.0.0.1. So, explain ko mamaya kung bakit yun yung ginamit natin IP address para sa ating mga serial cable. IP address. Or IP add na lang. IP add 10.0.0.1. And yung ating subnet dito is 255.255.255.2. Double check lang. Okay, okay naman siya. Then, dito sa serial port na to or yung part na to, dito tayo magsiset ng clock rate dahil ito yung mag-start ng connection doon papunta sa ating LAN 2. Okay? So, clock rate. And yung gagamitin natin dito is 64,000 since by default pwede naman daw siyang 64,000. Then, after nyan, no shut na lang. And then, Control Z. Then, write memory niya. So, para ma-save yung ating config. Yan. So, check natin. So, ayan. Yung ating router 1 is meron na siyang IP address na 192.168.0.1. And yung ating serial port is meron na siyang 10.0.0.1.
So, configure na rin muna natin yung tatlo pang routers. So, yung procedure natin para sa ating network 2 is 192.168.0 at 199.9 network ID sa ating network is 6.1 so yung mga natin. So, dito natin natin 0.0 is 6.4 tapos, saka, so dito sa may dito na ito. So, dito kasi sa may dito na ito. Dito mo kung confirm ko siya kung nakakawin. So, 0. So, dito naman natin is yung 10.0.0. That's right. Okay. So, clock rate. Sisita ng clock rate. Then, no shut lang. Then, control Z. Tapos, mag-write memory na rin kayo. Ayan. So, check natin. So, ayan. Nag-green na. So, ibig sabihin nakikita na ni router 1 si router 0. So, print okay na yan. So, ayan. Nasetan na natin siya ng IP address yung ating router 2 or yung router 1 sa hosting niya. And then, yung ating serial ports. So, meron na rin silang IP address which is yung 10.0.0.2 and yung 0.5. So, doon naman tayo sa may router 2 or yung pangatlo nating router. So, yung ating first router address para sa network 3 is 1. 192.168.1. Then, single one. So, check out. 192.168.1. Okay. Then, no shot. Then, sa 0. So, 0, 3, 0. Ang gagawin natin ito is 10.0.0.6. Then, 0.0.6. At 2, so, entire. Double check. 6. Okay. So, no shot. Exit. Then, dito naman, magsaset ulit tayo ng clock rate dahil itong part na to yung mag-start ng connection papuntang router 4. Okay, 0. Okay. So, ang natin ito is 10.0.0.9. Then, right. Okay, tama naman siya. So, clock rate. Huwag kalimutang mag-set ng clock rate. Clock rate, 64,000. Then, no shot. No shot. And then, control Z. Tapos, right number. So, ayan. Check natin. So, ayan. Meron na siyang IP address na 192.168.1.1 and yung ating serial ports naman is meron na siyang 10.0.0.6 and isa naman is 0.9. So, okay tayo doon. So, dito na tayo sa last na router. So, then, no shut lang. Exit. Ayan. So, no shut. Then, control Z. Then, right memory tayo. Pwede na tayo magsiset dito ng clock rate dahil ito na yung last router natin. Since wala na tayong kasunod na router na pagkokonektahan. So, break tayo. Yan, so dito, is-connectin natin sa subject. Yan. Then, mag-IP route tayo. So, ang i-IP route natin is yung IP address no mga katabing routers niya. So, ang ilalagay natin dito is yung IP ad ni router 2, 3, and 4. Kasama yung kanilang mga subnet mask and then yung IP address ng mga serial links. Okay. So, sa ating router, so ID ng router is 192.168.0 and then, okay. So, ang natin, IP address serial link is 2. So, ito, 2, 6, 1, 3. So, ang natin, so, ang natin,
So, sa router 3, ang kanyang network ID is 1.0. So, kanya natin ito natin. So, 1.0. Okay, next naman, yung sa ating router 4. Yung sa inyong network ID. Sabi, yung kanyang IP address is 1.3. Yeah. So, tama. Then, exit lang. Tapos, right na memory. Yan. So, ganun lang din gagawin natin sa iba. Yeah, IP route lang natin yung mga katabing routers nila. So, na-route na natin sila. So, pwede na tayo mag-add ng switches and yung PC. Pero sa ngayon, mag-add muna tayo ng switch. So, gamitin natin is yung copper straight through. So, ayan. Itong gigabit. And then, yung fast. Ayan, and then, i-configure din natin itong ating mga switches. Okay. So, ayan, pupunta tayo ng CLI. Then, ayan, enable, connect. So, dito, ang gagamitin natin is yung in VLAN 1. And then, ang ilalagay nating IP address dito sa ating mga switch is yung mga second usable IP addresses naman ng ating mga network. So, kung nasa router 1 tayo and yung nakakonect na switch doon, ang gagamitan natin na second usable is yung galing sa router na nakakonect sa kanya. So, for switch 1, ang gagamitin nating IP address is yung 002 since yun yung second usable niya. Since yung first usable natin kanina is yung 0.1. Okay. So, IP add 192.168.0.2 and then yung subnet mask niya 128. So, no shot lang. Control Z, then right memory. Yan. So, dito, para mabilis tayo. Lang. So, 130. So, tama. 130. And then, no shot. Exit. Exit ulit. Pwede siyang control Z. Then, right memory na lang. Yan. So, sa router 2, or router 3 natin, ang ginamit nating IP address dito is 1.1. So, dito naman, pwede natin gamitin yung 1.2. CLI. 28. Ayan. So, shot lang. Control Z. Then, right memory. Ayan. So, sa last na tayo. Okay, check natin. So, dito gumamit tayo ng 1.129. So, gagamit tayo dito ng 1.130. Then, no shot. Control Z. Then, right memory. Yan. So, maglagay na rin tayo ng mga PC. So, dito sa end devices, ayan, maglalagay din tayo ng 4. And yung gagamitin din natin cable dito is similar lang sa ginamit natin sa router to switch, which is yung copper straight through. Ayan. So, ito lang. Ayan. And pwede na natin i-configure yung ating mga PC. So, punta tayo sa PC and desktop and then IP configuration. So, dito sa IPv4,
So, yan yung isa-set natin na IP address para sa ating PC. So, since ginamit na natin yung first and yung second usable for router and switch, ang gagamitin natin para sa PC is yung third usable. Okay? So, dun sa router ang ginamit natin. So, check muna natin. So, since yung ginamit natin dito is 0.1 and dito naman sa switch is ayan, 0.2. So, ang gamitin natin is yung third usable para mas maayos. So, ang gagamitin natin is 192.168.0.3. 192.168.0.3. Then, dito sa subnet mask is 128 lang din. Dito sa default, ang ilalagay nyo dyan is yung IP address ng ating router kung saan nakakonect yung PC. Okay? Since yung first usable niya ay 1. So, yun yung gagamitin natin. And then, ganun lang. Gagawin lang din natin sa iba pang PC. .131 128 then 1.129 so check ulit. So try na natin i-ping yung ating mga routers. So dito tayo sa PC, sa unang PC, so ipiping natin itong mga katabing routers niya. So yung una is 0.129, isa naman 1.1, and yung last one is 1.129. So, ipiping natin lahat yan. So, punta tayo ng command prompt, then ping 192.168. Ano ulit yan? So, 0.129. 129. Router 2, tama. So, 0.129. Ayan. Ayan. So, ayan. May na-receive siyang 4 and 0% yung ating loss. So, okay tayo dyan. So, ipiping din natin yung mga other routers pa. Ito, 1.1. Okay, 1.1. Okay, 0% loss din. 1.2.168.1.129. Tama ba? Ayan, 1.129. So, ayan. Okay naman siya. So, gawin na rin natin dun sa iba pang mga PC para ma-sure natin kung okay yung lahat. Okay. So, okay siya. And then, last, yung third router. Okay, 192.168.1.1. So, ayan. So, gumagana sila lahat. In summary, na i-demonstrate natin kung paano mag-design at mag-setup ng ating wide area network gamit yung Cisco Packet Tracer. So, simula dun sa ating subnetting computations and hanggang dun sa ating actual configuration ng ating mga routers and mga devices. So, naipakita rin natin kung gaano ka-importante yung proper subnetting and network setup dahil na-ensure nito na tama yung ating mga sineset na IP address dun sa ating mga routers and mga devices. So, maayos na nakapag-communicate yung ating mga different networks sa ating wide area network. And yun lang. Thank you.